Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Itong Kabirade Lance Channel at ako si Lance. Naku po, pag-usapan natin at pakinggan natin ang mga pinagsasabi nitong si Senator Lacson na tila bang umiipal doon sa issue ng flood control project na inimbestigahan na ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sabi pa nga ng mga netizen at mismo ni Senator Rodante Marcoleta na itong si Senator Ping Lacson ay umiipal at walang respeto sa kanila at walang respeto sa kanya ang kanilang grupo ni Lacson, ni Soto at ang iba pang mga bagoong Pilipinas dahil ang komite na Blue Ribbon Committee ay ito'y para sa pag imbestiga ng mga katiwalaan sa gobyerno. Bakit itong si Senator Lacson ay umiipal at nagsarili ng kanyang investigasyon tungkol dito? Totoo ba ang sinasabi ng mga tao at ng mga netizen at ang iba pa na itong target ni Senator Ping Lacson ay ang mga Duterte? Dahil ang kanyang investigasyon ay tila patungo sa bumabalik, nag-backtrack doon sa 2018 at tila ba'y ang Davao City ang kanilang punteriya sapagkat wala naman silang nakitang mga gumuhong tulay, gumuhong mga flood control project doon. Oo nga, bumaha sa Davao. Natural, kahit saang lugar ay babaha. Kahit na saan ay pwedeng babaha kung sobra-sobrang ulan. Pero sa Davao City, kapag bumaha, ihihupa din. Hindi magtatagal ng ilang oras lang. Diba? Kaya nasasabi ito ng mga netizen at ng mga ibang senador at mismo ni Senator Marcoleta na parang sinasapawan siya at walang respeto sa kanya. Dahil siya naman ang chairman sa committee na iyan kung saan nakatoka itong committee na ito na mag-imbestiga sa flood control project. Ang dapat gawin ni Senator Lacson na kung mag-imbestiga man siya, bakit hindi niya ipasa doon kung ano bang ang kanyang ipinalabas niya doon sa committee na iyon kung ano ang nakukuha niyang mga investigasyon, mga ebidensya. Pero bakit nagsulo itong si Senator Lacson? May privilege speech siya tungkol sa flood control project. Gumihiwalay siya sa tinatawag na investigasyon sa flood control project dito sa Blue Ribbon Committee. Panoorin natin at pakinggan natin, busisiin natin ang kanyang pinagsasabi itong si Senator Lacson para ating makomentuhan. Kayong mga netizen, pwede kayong magkomento sa kanyang mga pinagsasabi dito sa ating channel sa ibaba. Okay, so dito na ang video ni PBO, Pinoy Views and Opinion. Narito na ang video. Awayin niya ako, aawayin ko rin siya. Oh, yan talaga ang galit na buwelta nitong si Lacson, mga kababayan, kay Senator Marcoleta. Ayoko ng away, pero pag inaway niya kami, awayin ko rin siya. Nauna na kasing pumalag si Senator Marcoleta, mga kababayan, sa kanyang show na Saganang Mamamayan na etong si Lacson, mga kababayan, paepal. Alam na niyang mayroong investigasyon na doon sa flood control, mga kababayan, sa komite ni Marcoleta na Blue Ribbon Committee. Napakabigat, mga kababayan, na komite para mag-imbestiga dyan sa flood control. Anong ginawa nitong si Lacson, mga kababayan? Gumawa ng sariling show. Ito siguro ang sinasabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na inggit. Kagusto rin ni Lacson ang mga kababayan, kumiting iyan, pero hindi napunta sa kanya, napunta kay Senator Marcoleta. Gumawa ng sariling show, mga kababayan. Sa likod ito nasabi ni Senator Marcoleta na kapag mayroon ng nakakasang imbestigasyon sa Blue Ribbon, hindi na sana, mga kababayan, pinapayagan na mayroong mag-privilege speech na kahalintulad na issue, mga kababayan. Kung gusto niyang ilahad iyan, punta siya sa Blue Ribbon, doon niya ipresenta para maisa ang report, mga kababayan. Dahil mayroong mga recommendatory, mga kababayan yan powers ang Blue Ribbon para kasuhan ang kung sino man. Pero anong ginawa ni Lacson? Gumawa ng sariling show. Parang nakipagbaliksahan, mga kababayan, kay Marcoleta. Nag-privilege speech. Ayun, binutata ni Senator Marcoleta, mga kababayan. At gusto pang ipaano daw ipaurong ang date, mga kababayan, sa hearing ni Senator Marcoleta dahil wala daw siya sa September 1. Sabi ni Senator Marcoleta,
Who are you? Ayun, mga kababayan, dumating ang balitang ito kay Lacson. Ang sabi niya, kung aawayin niya ako, aawayin ko rin siya. Panoorin niyo po, ha? Kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, pinangimasukan daw namin yung trabaho niya eh. Bakit hindi ba? Dapat kasi, Lacson, kung mayroon kang mga inputs, doon mo yan ilahad sa Blue Ribbon para mapag-isa mga kababayan doon sa komite. Yung investigasyon. Gumagawa mga kababayan, nakikipagkompetensya. Hindi kasi siya makaarangkada sa Blue Ribbon dahil hindi siya ang mga kababayan ay chairman, pero pwede niyang gawin iyan. Nagpapapansin mga kababayan. Na Blue Ribbon eh, inunahan ko pa rin ng para bang nagmanifest daw ako sa floor. Manifeste mga kababayan. Naku, pwedeng isalis yung date. Hindi naman lang siya yung pinakikiusapan ko. Oh. Ang Senator manifestation ko, Gatchalian. baka pwedeng paghiwalayin lang yung pecha. Kasi At isa rin yan mga kababayan. Gusto pa niyang iurong i-reschedule mga kababayan ang hearing ng Blue Ribbon dahil mayroon daw siyang gagawin. Ikaw ba ang chairman? parehong napaka-importante. Hindi ko naman minemenos yung kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Nire-recognize ko naman yung kanyang mandato. Oh. At bakit gumagawa ka ng sarili mong party? Merong epa-epal mga kababayan. Sabi ni Senator Marcoleta, okay lang naman kung mayroon tayong pasabog dyan dahil para yan sa bayan. Pero galangin mo naman ang Blue Ribbon. Nasa alituntunin mga kababayan ng Senado na kapag mayroon ng nakakasang investigasyon dyan, huwag ka nang mag-separate. Doon mo ipasabog sa hearing na iyon. Hindi, nag-separate siya mga kababayan. Privilege speech siya. Presentation pa, audiovisual. Pero sa kanyang TV program, pinipintasan niya kami eh. Kapintas-pintas naman talaga kayo. Sabi niya, pinangimasukan daw namin siya. Hindi nyo ginalang ang kanyang mandato. Inggit ka ba, Lacson, na hindi napunta sa iyo ang Blue Sa Ribbon? kanyang mandato, wala nang imasok dito. Gusto natin Anong ginagawa mo? lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Nanggugulo ka eh. Yung privilege speech na mga kababayan, wala yung recommendatory power afterwards. After niya pasabog na, bahala na yan. Alam natin kakleton ba tagal na ito naging senador mga kababayan eh. Gas-gas na yung mga pautot mo, Lacson. Dalhin mo sa Blue Ribbon para talagang may kapupuntahan. So yun lang, gusto ko i-correct yung misimpression na pwedeng nakikreate ni Senator Marcoleta. Ayoko na Away na dis mga kababayan. away, pero pag inaway niya kami, awayin ko rin siya. Wow! Sige! Awayan kayo! Hindi ka uurungan ni Marcoleta. Sabi ni Senator Marcoleta mga kababayan, hindi ako papayag na iniinsulto ako. Senator Lacson pa uurong. Ang asim ng itsura. 2 weeks after po nung inyong privilege speech, meron na ho bang dumapit sa inyo o nagbibigay ho ng dagdag na impormasyon sa inyo tungkol sa katiwalian sa mga flood control projects? Meron ho bang nagbo-volunteer na tumestigo, sir? Yeah. Ito si Lacson, Hindi ito nagkakalayo ng mga kababayan. Ugali ni Torre. Pareho sila mga kababayan ang PNP chief. Kaya nga si Torre mga kababayan, ambisyoso ngayon na gustong tatakbo daw sa politika mga kababayan. Iwanan natin vice president daw. Gusto nga ng Hidayarian na presidente. The second president daw ng Mindanao. Wow. Pati Mindanao sinusukay ang si Torre. Hindi nagkakalayo nito mga kababayan. PNP chief ito dati. Kinasuhan din. 'Di ba naging fugitive din ito mga kababayan? Di ba? Hinabol din ito. Mukhang si Torre, mukhang ganyan ang mangyayari later on. Totoo yun. Kaya lang, sinasala namin, tinitingnan namin kung ano ba yung pakay. Selective na naman kayo. Balita natin mga kababayan, mukhang idadawit nila si Pulong. Although wala pang pangalan mga kababayan pero yung issue na mga dilaw kay Pulong mga kababayan, ng mga bangag. Yung 51 billion daw na proyekto. Siningit ni Lacson mga kababayan. Alam na this Lacson. Kasi alam mo, kanya-kanya motibo eh. Ikaw, anong motibo mo? Balita natin, naka-inline daw ito sa motibo ng Kongreso mga kababayan. Na idadawit si Pulong. Ng salita na gustong makipag-usap, mag-tell all. Pero pagka naman hinihingan ko ng mga detalye muna, iba yung sinasabi. Parang nag-explain lang doon sa kanilang at sinasabi yung nabanggit ko ng mga katiwalian. So bakit ganon? Mukhang chismis lang pala. Nakuha niya mga kababayan. Dahil daw yung report sa kanya o ganito tapos kung gusto niya niyang ipaano affidavit mga kababayan, biglang cambio.
So pagka ganon, kukwestiyon mo yung motibo. May mga nakaharap na kami actually contractors. Ikaw, anong motibo mo? Bakit ka kasi hindi nakipagtulungan kay Marcoleta? Andyan na yung umarangkada na sa Blue Ribbon, mga kababayan, gumawa ng sariling show. DPWH na nagpapahiwatig na gustong makipagtulungan. Siyempre, ang Ito sasabihin ang EPAL, mga kababayan, ano? Dati naman tong EPAL. Anong nangyari sa mga hearing nito dati, mga kababayan, di ba wala? Track record mo versus Lacson, track record ni Marcoleta. Si Marcoleta, ang dami ng naggawa sa mga kababayan sa Kongreso. Ang dami na niyang mga reports, mga kababayan, na ipasa sa ombudsman. How about you, Lacson? tell all. Hindi po pwede yung magbubulahan lang tayo. Sayang yung oras. Ikaw ang nambobola dyan dahil bakit gumawa ka ng sarili mong separate sa Blue Ribbon? Anong nakita niyong intention? Gusto hong makaligtas sa investigasyon para hindi siya tamaan, sir? Medyo ang unang... Ang gusto mo, Lacson, siguro, no? Baka ang gusto niya, mga kababayan, matakot sa kanya yung mga kontraktor o makikiusap sa kanya. Please, wag niyo akong idamay. What? Para luluhod sa'yo? Unang Ewan na parang natin. hilat siya ng pananalita, nagja-justify, nagdidepensa. Ang sasabihin ko naman, ang sagot ko, hindi namin kailangan depensa. Gusto ko marinig yung facts, yung lahat na katotohanan. Saka natin pag-usapan kung ano yung posibilidad. Kaya nga, pumunta ka sa hearing. Ewan na natin, mga kababayan, kung magkakaharap pa sila ni Marcoleta. Away na gusto niya eh. Kung aawayin niya ako, aawayin ko rin Na siya. maipasok kayo sa, o mabigyan kayo ng legislative immunity kasi nasa batas naman yan. Ayan, immunity na naman. Wala na naman niyang papatunguhan, mga kababayan. At pagkatapos noon, kung maaabot ito sa prosecution o kaya sa husgado, pag-usapan din natin kung uubra kayong maipasok bilang isang either ordinary witness or as an accused initially na pwedeng i-discharge. Ang may kasalanan, parusahan. Pwede naman sila mag-witness na hindi na i-immune, mga kababayan, kung talagang mayroong kasalanan. Ay, yan ang problema. Kagaya lang nung nila Biste, mga kababayan, no? Nasa kote daw nila, tapos siya lang din ang mga kababayan, gawin itong state witness. Ayun, nakalaya. Hanggang sa huli, mga kababayan, walang napapakulong. Pati yung nasa kote, mga kababayan. As a witness, state witness. So yun ang ina-explore namin posibilidad na pag-aaralan daw nila. Pero para sabihin mo kagad sa akin yung depensa mo, karamihan sinasabi nila alam naming mali kasi wag na tayo magbulahan kasi alam naman Wag ka namin na mambola. as far as your as their participation is concerned. Kaya wag na tayo magsimula doon. Sabihin na lang lahat yung nalalaman ninyo at pag-usapan natin yung way forward. Parang po, ang mensahe ninyo sa kanila tell me what I don't know. Yes, ganon, eksakto. Wag mo na ako sabihan ng yung alam ko na kasi alam kong hindi totoo sinasabi mo. So what's your purpose talaga? Independent siya, mga kababayan, nag-independent. Sinasapawan nga niya si Marcoleta, no? Okay. So dun sa mga lumapit sa inyo, wala pang sa tingin ninyo Oo. May lumalapit na sa kanya, mga kababayan. Yan ba ang purpose mo? Para lapitan qualified ka? na testigo. Kasi po, sa Department of Justice, sabi ni Secretary Rimulya, meron na daw po nagbo-volunteer na mag-testify. Oo, mabuting development yun. Sa level ko, hindi ako magdidetermine nun eh. Opo. Kaya wala akong pinapangako sa kanila pag may kumakausap sa akin. Umalis ka na lang bilang senador, Lacson, and then magpa-appoint ka kay Bangag. Czar. Corruption czar. Oo. Tagabantay sa korupsyon, mga kababayan. Gaya lang, di ba, in-appoint din ito ni Panot, mga kababayan, bilang Yolanda Czar. Anong nangyari? Hindi kinaya ang responsibilidad, mga kababayan, nag-resign. Bilang Yolanda Czar. Ilang linggo lang. And then, nangarap maging presidente, mga kababayan. Yung pag-handle nga lang ng Yolanda, surrender. Ang Ngayon, sinasabi ko bida-bida. rin, idudulog ko ito sa mas nakakaalam o sa may authority. Idulog mo kay Marcoleta. Pambabastos yung ginawa mo, The Lacson. Department of Justice. Kasi kung meron akong halimbawang Hindi pa nga tapos yan. Ito, mga kababayan, no? Inapakan niya si Marcoleta, mga kababayan. Mayroon na kayong committee, na nagpo-focus dyan. O siya, mga kababayan, direkta ako sa Department of Justice, boying, kasi friendship, mga kababayan. Kasama sa Bagoong. And then, mayroon din si Marcoleta. Pag-isahin nyo na.
Sayanan kayo sa pera. Ang hawakan na draft affidavit. Yun lang naman ang nire-require ko eh. Hindi naman kailangang pirmahan. Ibigay mo Huwag niyo yan ilagay kay- yung pangalan, Nako. pero ilagay nyo yung facts doon. Kung lahat ng pwede nyong i-divulge. At Divulge. ito'y idudulog ko sa nakakalam, Department of Justice, para sila mag-evaluate, sila yung See? Umaasta na mga kababayan na talagang Blue Ribbon. assess kung uubra ba itong statement na ito para pumasok bilang ordinary witness man o Opo. accused na magiging state witness. Yan, Lacson, no, kung totoo man lang yung mga ano mo, mga research mo ganyan, mas nakakatulong yan kung dalhin mo yan sa Blue Ribbon. Oh. Lunukin mo yung pride mo para sa bayan. Kung hindi, nanggugulo ka lang. Purpose nito mga kababayan, kung ganyan, nanggugulo lang. Kasi may Gaya mga ng patakaran mga dyan eh. nagdaang mga Pinaliwanag- hearing, mga pinapaliwanag kababayan, ko na rin sa hinandle kanila niya. Na, of course, yung materiality ng kanilang testimonya na pwedeng stand alone o kayang i-corroborate ng mga iba pang ebidensya. Pangalawa, kailangan hindi sila yung most guilty. Ayun. Kasi yun ang mga requirements eh. Mhm. So pag pumasa doon, yung kanilang sa categories, mga classification na gano'n, pwede kami magsimula. Yung iba, Kahit pa hindi most guilty, basta guilty. nangakong babalik. Dapat parusahan. Yung iba naman, parang tumahimik na. So, ang sinabi ko naman sa kanila, basta itong ating meeting, hindi ito naganap. No? Opo. Yun ang usapan natin. Hanggang hindi tayo nagkakasundo, hindi ito naganap. At parang wala tayong pinag-usapan. In other words, pag nag-back out kayo, fair game tayo. Ano yan? Para naman. Something is fishy doon sa statement na yun, mga Wala tayong kababayan. pinag-usapan. Ayun. Oh, pero nag-usap kayo. Para lang, walang pinag-usapan. Yun, oo. Basta sir, pwede pong maging testigo sa ganitong issue, ganitong anomalya, yung pong kontraktor, kahit po ng bribe, yung pong district engineer, kahit sangkot. Maski government official Opo. o kaya contractor, pwede sila. Paano yung sinasabi nilang mga kababayan Alcantara na hundreds of billions daw mga kababayan o millions? Example na lang ha, natalo daw ng casino, 100 million. Parang wala lang. Kisangkot, pero hindi para sa akin ang magsabi sa kanila Sabi na niya. libre na sila. Opo. Kasi merong regulasyon diyan, merong batas na umiiral diyan at hindi para sa akin. Actually, yung accused na i-discharge as a state witness, hindi pa rin sa level ng prosecution 'yon. Kasi mag-approve noon korte. Opo. I-recommendatory lang yung DOJ doon. And then sir, yung pong sa Philippine Construction Accreditation Board, dun po sa interpellation sa inyo ni Senator Tito Soto III, Minority Leader. Kasabot lang din niya mga kababayan. Ang kanyang partner na ano. Anong tawag na tandem nila? Pisot. Oh. Ping at Soto mga kababayan. Si One Ball. Oh, Diyos ko Lord. Isa rin yung mga parang lumuwang na rin mga kababayan tornilyo, no? Natakil po ninyo ito at dito nyo inalabas yung information na na ibebenta yung accreditation for at least, ibig sabihin hindi bababa sa 2 million pesos. Oo. Nag-deny po yung pick-up, hindi daw po yun for sale. Ano po ang tugon ninyo dito, Yeah. sir? Not for sale. Ang sabi ko, the more sensible response should have been, titingnan namin ito. Hindi yung outright, sasabihin mo sa akin na nagmamalinis ka na para kang isang pure and, parang lily white driven store, parang ganon. So, term ng mga abogado yun eh. Anyway, wag mo agad sabihin na ganon, na nagmamalinis ka na kagad. Alam mo namang may anomalya dyan. Kaya noong ganon na reaction, sa halip na sabihing titingnan, sabi ko, walang plano mag-imbestiga ito. Na-miss mo na ba, Lacson, na kayo ang naghari-harian dyan sa Senado? Sa tingin natin mga kababayan wala natin, nanalo ba talaga itong mga bagoong na ito? Duterte lahat mga kababayan, di ba? Tapos biglang nakapasok ang mga bagoong din. Si Pagpag at si Matsing. Ay, nako. Tapos ngayon mga kababayan, na-miss na nila ang kadati nilang mga kaswapangan, kahudasan, yung hari-harian mga kababayan dyan sa Senado. Sigaw-sigaw dito, sigaw doon. Kasama niya si na Gordon. Buti na nga, yung penguin na yun mga kababayan.